Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nagulantang ang maraming netizens matapos kumalat online ng mga usap-usapan na umano'y may kinalaman sa kalagayan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iba't ibang posts at videos ang mabilis na nag-viral na nagsasabing may nangyaring seryoso umano sa Pangulo. Dahil dito, maraming mamamayan ang agad na naghanap ng kumpirmasyon mula sa mga opisyal na ahensya at Malacanang upang malaman ang totoong sitwasyon. Ayon sa mga ulat, may ilang individual na nagpakilalang eksperto at medical professionals na nagsalita tungkol sa kalusugan ng Pangulo. Dahilan upang lalo pang umugong ang mga espekulasyon online. Gayunpaman, wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang pamahalaan na nagpapatunay sa mga kumakalat na balita. Paalala rin ng ilang observers na dapat maging maingat ang publiko sa paniniwala sa mga hindi beripikadong impormasyon na mabilis kumalat sa social media. Samantala, iba-iba naman ang naging reaksyon ng netizens. May mga nagpahayag ng pag-aalala at panalangin para sa kalagayan ng Pangulo, habang ang iba naman ay nananawagan na hintayin ang opisyal na anunsyo bago magbigay ng konklusyon. Trending din sa social media ang mga hashtag na may kaugnayan sa issue, dahilan upang lalo itong pag-usapan sa iba't ibang online platforms. Sa ngayon, patuloy na nakatutok ang publiko sa mga susunod na pahayag mula sa Malacanang at iba pang opisyal ng gobyerno. Hanggang wala pang kumpirmadong impormasyon, nananatiling haka-haka lamang ang mga balitang umiikot online. Patuloy naming babantayan ang mga susunod na updates kaugnay sa isyong ito. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Mga tao. Well, sinabi ko, okay lang sa akin kung masamang tao yan. Bangag eh. Bangag. Masamang tao yan. Shabu, namamalo, pinapalo yung magulang ng ng 2x2, hindi na nakakakita na ng mga So, a lot of people wanted him dead. So, sabi ko, okay lang sa akin yun. I'll be of service pagka nabawas yung tao na yun. So, minausap ko yung mga AFP, Intel, doon sa area. Hindi ko na sabihin yung pangalan. Sabi ko, meron ka ba dyan ng mga tirador? Meron sir. Siyempre, underclass ko eh. Dineser ako eh. Meron sir. No, so sabi ko, binigay ko nakamit ko yung tirador. Sabi ko doon sa officer, okay ba yung tirador mo? Saan yan? Hindi yan loose stock, etc. Kasi papatayin ko yan pagka medyo expendable. Ay sir, wag. Wag. Ano ko yun sir? Tao ko yun sir. Okay, walang problema. Kasi I was it was a parang military operation. And then yun. Then inausap ko yung tao, binigay ko yung dossier nung envelope. Andun na lahat, photos, address, activity for one straight week. May pattern. Tapos binigyan ko ng not later than na date. Sir, tapos na binigyan ko ng beng-beng. Pambili ng beng-beng. Throw away, sabi ko. Ngayon, kung may tapon, yun na lang. Bala kang bumili ng gamit. So yun, ganun nangyari. Dinasalan ko yun na Lord, sana makatakas yung tao. Maya, nung kumpanya, sinasabi sa akin, patay na raw yung tao. Ha? Patay na. Sabi ko, patay yun. Tapos yun, doon daw binira hindi ko na sabihin kung saan, binira daw doon sa lugar na pinagpupuntahan niya. Tapos, bakit yun? Sabi ko, bakit ganun? Ang alam ko, hindi pa yun time na yun. May 2 days pa bago siya birahin. Kasi may contact ako eh. May cellphone akong throwaway na kinuha. So, nung tinanong ko,
Oh, patay na raw. Congrats. Congrats. Ha? Patay na? Eh kaya pala nawawala yung tao. As dalawa yung dalawa daw yung bibira sana. Eh yung bumira dun sa kabila, tatlo. Hindi tayo yun, sabi ko. Hindi kami yun. Kasi tatlo yung bumira eh. Merong isa sa harap, isa sa likod, at may isa pa dito sa side, sa flank, no? Tatlo yung bumira. Ayun, sabi ko, hindi tayo yun. Hindi kami yun. Naunahan tayo. Di bale, patay naman na. Sabi nga niya. So, wala na. We found out na yung nag-chip in yung mga tao to pay yung CPP-NPA na birahin siya. 100,000 ang cost nila. So, yun yung kwento. Kaya nga ako naniniwala na pagka dinasalan mo at nakikinig naman lagi, God will always intervene. Lalo sa akin, that's my experience. No? God will intervene. Sabi ko, Lord, may kasalanan ako sa iyo. Nangako ko sa iyo na hindi na ako kakatay. Pero mukhang I am participating. And in fact, nag-ano ako ang tawag doon. Ako'y handler, no? Ng mga birador. As far as I'm concerned, maninis yung konsensya ko kasi walang yan tao eh. Yan, so grabe, naunahan ako na NPA. Grabe yun na. Tindi, no? So ngayon, yung balik tayo dito sa supposed to be bukas na ng SFGF, I have to answer questions sa mga kagrupo. Sir, anong gagawin natin? Sir, kailan ang hudyat? Sir, kailan ito? Sir, lalabas pa tayo armado na? Sir, magdadala kami ng baril, sir. Hanggang sa, yun nga, dinasalang ko sa mga, Holy Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, gabi-gabi yun, nadasalang ko. So, yun, bigla lumito yung, yung balita na something happened. High moral ako. Tapos, kulang yung information actually. Still being verified kasi raw yung intel. Pero ang punto, ako confident na ako kasi yung isang source, dating operative intel, naming connection, naming contacts. Sinabi na yung time to 2:51 a.m. patay yung kambing. Tapos nun, patay yung kambing. Paano na yun? May anak yun eh. So, yun yung hindi kinaya eh. Wala na nung clear. Hindi na kaya. Ngayon, yung isang info, pinross check. Ang lumabas naman doon, 2:52. So, isang minuto lang diferensya, ibang source ng information. Isa yon na pero may salita ng martial law sa ibang information naman. Magma-martial law daw. Okay, maglala sa martial law Huwag kayo matakot sa martial law. Mag-declare sila ng martial law, undeclare natin yung martial law at tayo magde-declare ng people's martial law. Ang power ng presidente mag-declare ng martial law, saan galing? Sa taong bayan. So tayo may power mag-declare ng martial law. All government authority emanates from the people. May power sila mag-declare martial law, lalo tayo may power mag-declare ng martial law. Hindi lang natin ginagamit. Kung sakasakali mag-declare sila ng martial law, makikita nila, first time natin gagamitin yung power na yan. We will declare martial law. Matakot sila sa martial law natin. Hindi ako natatakot sa martial law nila. Bakit? Kasi yung martial law nila, mananakot lang eh. Hindi na uubra yung martial law nila. Kasi meron na tayong senior na nag-declare ng martial law, tinakot lahat, tinuli lahat. Ngayon hindi, lalaban tayo. Puta na. Puhulihin lahat ng Hindi, laban tayo. Revolusyon ang mangyayari dyan.
Kaya sinasabi ko na lagi sa vlog, huwag kayong gagawa. Do not go to that way. Mag-declare kayo martial. No. AFP, PNP, lahat kayo sa gobyerno, you do not go that way. Because it's gonna be a bloody revolution. Sinasabi ko na eh. Kaya, because ang mangyayari dyan, the people will undeclare it and the people will declare the sovereign people's martial law, putting all of you under arrest. And lahat ng 120 million Pilipino, lahat ng pwede, huling kayo. Barangay level hanggang sa itaas. Lahat. Congress, Senate, lahat yun. Tapos mag-declare pa yung taong bayan ng revolutionary government. Timbog kayo lahat. Sige, subukan nyo mag-declare martial law. Sino tatakutin nyo? Kaya not the avenue, mga ano. I-constitution nyo na lang. I-constitution nyo. Kung may problema sa presidente, aminin nyo. Ngayon, ang isa pang source ng info is kayo mismo sa gobyerno. No? And that's credible. By way of showing to the public, mainstream media, Channel 7, PTV, etc. At mga talkies-talkies, yung mga videos nilalabas nyo, panay file videos, throwback. So, dapat ang ilabas nyo, yung ngayon. Maglalabas kayo ng April 7, April 8, April 6. May problema kayo. Bakit kayo maglalabas ng ganon? May problema. Naamin nyo, may problema ang presidente. Sasabihin nyo, kailan ba huling nagpakita presidente? Nasaan ang presidente? Diba? Ngayon, isa pang hindi nyo maiwasan na may magsasalita. Kasi, yung ginagawa niyong kawalangyaan, katraiduran sa bansa, at yung kademonyuhan, hindi kayang sikmurain iba. Kung yung 18 nagsalita, si Gutesa nagsalita, na they were part of it, delivery boys, itong mga to. Hanggang sa huli, ayaw na nilang, at nakikita nila, hindi nila matanggap eh. Kaya sila nagsalita. Anong ginawa nitong administration? Binira sila, mga walang niya, ito, mga awol, mga may murder case, etc. It's not the way, nagkamali kayo. Kung totoo kayo na against corruption, dapat inimbestigahan ninyo para madinig yung sinasabi. Kasi may ini-involve silang mga pangalan. Pero ini-involve all the way to Malacanang eh. Kaya nga, ang laki ng sabit. Kaya nga, ang consistent kayo sa Malacanang, lahat kayo, the group, the plunder group, consistent kayo na yung na miyembro kayo ng sindikato kasi yung gagawin ng sindikato psychologically is yung exactly yung ginagawa ninyo. Hindi kami tanga eh. Nag-isip kami. Nakikita namin. So, alam namin na talagang ginagago nyo lang. Ngayon, yung ibang Pilipino na sinasabi, wow, to? Baliw tong si Enrique, si Captain Dado, baliw to. Pakila. Di sige, magpakamatay kayo para dyan sa administration. Okay lang yan. Gusto nyo mag-civil war, mag-civil war. Hindi nyo pwedeng pigilin ang pag-upo ng Inday kung sakasakali nga incapacitated ang presidente because stated yan sa Constitution. Kung pipigilan nyo yan, you are part and parcel. You are conspiring against the Filipino people and therefore you are violating the Constitution which puts you all na tagilid kayo. Kasi hindi nyo may tatago. Maagnas yan. Hindi nyo may tatago. You can go on with your lies and kung ano-ano nyo. Ang pinaka-the best dyan, lumabas na lang si BBM na sabi ko nga, ang suggestion ko, imbitahin nyo si BP Inday, lahat ng make sure protektado si Inday, mga kasama ni Inday, na lahat ng ng government, magpakita kayo, mag-televise ka, live, eto ako, buhay pa ako. Sorry, Inday, di ka pa pwedeng magpresidente, buhay pa, hindi pa plat ang gulong, wala pa yung spare tire. Tapos ang usapan. Nag-speculate kasi yung tao at in a situation na may problema yung bansa natin, may crisis tayo sa gasolina. Hindi pwedeng ganyan. Tapos na may usapin sa nakawan. Hindi pwede. Kaya, suggestion ko sa inyo, wag mag-martial law.
Kasi pagka nag-martial law, tapos kayo. Sigurado yon. Ang balik sa inyo ng taong bayan, malaki. Bibitayin kayo lahat ng taong bayan. Nasabi ko na nararamdaman ko eh. Bibitayin kayo ng taong bayan. Pangalawa, huwag na kayo magsinungaling. Kung meron talaga, aminin nyo. Kung dedo, dedo. No, transition tayo. Ganun kasimple. Nasa